Maganda na naman ang umaga mga kapatid. Ayan o yung init o. Ayan. Okay. Ang oras natin mga kapatid ay alas 6:17 na ng umaga. At kagaya ng ating mga i-vlog na inyong napanood, kasalukuyan simula kahapon at hanggang ngayon kasalukuyan. At ito na naman, meron na naman tayong magandang balita ipaparating sa inyo. Kagaya ng nabanggit ko sa inyo kahapon na ang lahat na inyong nakikita sa akin o sa amin, napapansin ninyo na gaya nung ilaw kagabi, pinaliwanag ko sa inyo ngayon ay bakit ginagawa namin. Kaya nang binabanggit ko palagi na kailangan araw-araw lahat nating ginagawa, sinasalita, araw-araw, mga kinakain, kailangan na yung mga pinag-uutos ng ating Ama. Ito kung pansin ninyo ito mga kapatid, ditong nasa noo. Bakit? Ay ganito ako. Diba? Ayan. Usahin nyo mabuti. Maraming nakakapanood na nito at siguro nasanay na rin sila. Pero ito mga kapatid, may dahilan kung bakit mayroon kaming ganito. Yan, kita nyo, pakita ko sa inyo ay halos lahat kami na nandito na nakatira dito sa ano na to, bahay na to. Yan, tingnan nyo. Isa. Ayan, kahit yung bata, oy, nakalabas yung ano niya, hindi pwede. Ayan. Tingnan nyo, pansin nyo sa noo nila, o harap. Ayan. Ayan, kahit yung nag-iinaw, wala sa, natatakpan. Ayun. Ano. Yung isa, hindi pwede, walang panty, walang short. Labas. Nasaan pa? Ano pa tayo? Ila. Lapit. Lapit dito. Yung tatak mo nga, tingnan natin. Lapit dito kagad. Yan. Kita nyo. Andun pa yung iba na may ginagawa andun sa likod. Pansin nyo, may mga ganun kami dito. Ganito yun mga kapatid, dahil sinasabi ko nga, kailangan araw-araw ng pamumuhay natin. Konektado tayo sa lahat ng pinag-uutos ng ating Diyos Ama sa langit. Ito yung mga utos mga kapatid. Panuorin nyo mabuti at sabay-sabay nating basahin sa banal na kasulatan mga kapatid. Ayan, buklatin na naman natin. Ayan, ang banal na kasulatan mga kapatid. Yung one-in na naman tayo. Ayan, ang Biblia. Ayan. Sabado nga pala ngayon mga kapatid. At mamayang alas 9. Ayan, meron kaming samba. May alas 9 ng umaga. Nasapit sa na tayo? 28 na yung pizza natin. Itong buwan ng Marso. Ayan. Ito na yung ating babasahin kung bakit tayo ay merong ganito sa noo. Ayan, kung inyo nababasa. Ito yung una nating babasahin mga kapatid sa aklat ng Ezekiel 9:4. Ito, kita nyo. Ayan. Ezekiel, ayan Ezekiel.
Nandun siya. Oh. Yan. Ezekiel 9. Yan yung pamagat, oh. Ang pangitain ng pagpatay sa mga makasalanan. Yan. Yung 4 ang ating basahin. Anong mababasa natin, mga kapatid? Yan. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Pansin niyo, mga kapatid. Ha? Maglagay. Yan. Maglagay ka ng mga tanda sa mga noo. Yan. Ng mga taong nagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Ibig sabihin, yung mga malalagyan lang ng tatak, mga kapatid, ng tanda sa noo, ay yung mga nagbubuntong hininga. Ibig sabihin, nagbubuntong hininga, yung napapagal na, nagsasawa na dahil sa mga lahat na kasuklam-suklam na nagawa, mga kapatid. Nagawa at mga gagawin pa. Siyempre, tuloy-tuloy yun eh. Ibig sabihin, kapag ikaw ay kagaya nung tatrabaho ka, siyempre, pag pagod ka na, di ba, hindi mo maiiwasan magbuntong hininga. Ayan, yun pala ang mga dapat malagyan ng tanda sa noo, mga kapatid. Dahil yan nga, tayo ng mga napapagal, ika ng ating Ama, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. Ibig sabihin, napapagal, napapagod. Pagod na. Magsilapit kayo sa akin, ika ng ating Ama sa langit, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ayun, yung mga napapagal, napapagod na. Kaya kailangan yung pagod, napapagal na sa mga masasama at mga kasuklam-suklam na nagagawa, pinapalagyan ng Ama natin sa langit ng tanda sa noo. Ayan. At ito pa yung isa nating mababasa, mga kapatid. Andun sa Apokalipsis. Ayan, Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Ayan, tingnan natin. Apokalipsis, ayan mga kapatid, yung 7. Ayan yung Apokalipsis. 7:2, ayan o. Hanggang 3. Kita nyo? Basahin natin. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Pansin nyo, mga kapatid, kailangan pala na matatakan ang mga noo ng alipin ng Diyos, mga kapatid. O di ba, malinaw na sa inyo na ang may tatak sa noo ay alipin ng Diyos. Mga kapatid. At ano yung tatak na yon ng mga alipin ng Diyos, mga kapatid? Basahin natin sa 9:4 ng Apokalipsis pa rin, mga kapatid. Yan. Malalaman natin hanggang dun sa 22:3-4 ng Apokalipsis. Nabanggit natin, Apokalipsis 9:4. Ito. Ayan, Apokalipsis 9, yan yung 4. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy,
kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Unawaan niyo mga kapatid, sino ang hindi dapat mapahamak? Malinaw mga kapatid, yun lang mga tao na may tatak sa noo. At ang mga mapapahamak ay yung mga walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo, mga kapatid. Ulitin natin. Para maunawaan yung mabuti. Kung ano ang pinagkaiba ng walang tatak sa noo at ng mayroong tatak sa noo. Ulitin natin. At sinabi sa kanila, huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi, ang dapat lang mapahamak, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Kita niyo mga kapatid, yung mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang mapapahamak mga kapatid. Yan, ang Biblia ang nagsabi niyan mga kapatid. Yan ay hindi galing sa akin, yan ay galing sa Biblia. Na sinasabi na binanggit natin kahapon, na ating ding binasa, na mapalad ang bumabasa, nakikinig ng mga salita at ginagawa ng hula ng aklat na ito mga kapatid. Yung salita ng hula ng aklat na ito. At ang lahat ng hula ayun ay utos. Pag yun ay ginawa, yung utos na yun, ikaw ay magiging mapalad. At ito nga yung isang magandang kapalaran mga kapatid. Yung ikaw ay makasama sa mga may tatak ng Diyos sa mga noo. Dahil malayo ang kapahamakan doon mga kapatid. Ito pa yung isang patunay. Andun pa sa Apokalipsis 22, 3 hanggang 4. Ito yung huling aklat ng Biblia mga kapatid. At ito yung huling kapitulo ng Biblia. Huling aklat, huling kapitulo, at nasa huling bersikulo. Apokalipsis 22, 3 hanggang 4. Ayan, kita nyo yung Apokalipsis, ayan. Yung 22, ayun. Yung 3 at 4, ito mga kapatid, itong ating babasahin. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ang kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kaniyang mukha at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. Mga kapatid, ano yung pangalan na nakatatak o naging tanda sa noo ng mga alipin ng ating Panginoon? Malinaw, no? Ano yung pangalan? Ano yung tanda na yun? Basahin natin doon sa 4 na ulitin. Ayan. At nakita nila ang kanyang mukha at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. Yan, malinaw mga kapatid na ang pangalan ng ating Diyos ay nasa noo ng kanyang mga alipin na pinangakuan na hindi mapapahamak. Yan lang mga kapatid. Sana mayroon kayong napulot na napakagandang balita para maging pinakatungkod at ilaw natin sa pamumuhay sa araw-araw. Hanggang sa mamaya muli mga kapatid.